Alam niyo ba na meron na palang kalaban ang relihiyon ng Diyos noong una pa man? Ito ang dahilan kung bakit hindi naging kilala ang tunay na relihiyon dahil merong nagtalikod at pinagpapatay ang mga apostol na nanguna sa pangangaral. At talaga namang kahindik-hindik ang kanilang sinapit sa kamay ng mga nagpapakilalang Kristiyano ngayon. Subalit magkaganon man, may mga sulat sa loob ng Biblia na nagpapatunay na sila ang nagtalikod sa relihiyon ng Diyos. Mga talata sa banal na kasulatan na di mo sukat akalain na sila ang tinutukoy. Masakit na katotohanan, subalit ito ang katotohanang dapat nating malaman. Ang 666. Sino ang tinutukoy na may bilang na 666? Ayon sa banal na kasulatan, ito ay tumutukoy sa isang tao at inilalarawan bilang isang halimaw. Inilalarawan ang ibig sabihin, hindi talagang halimaw ang ating makikita, kundi tao pa rin. Na merong 7 ulo at 10 sungay. Ang 7 ulo naman ay mga bundok at ang 10 sungay ay mga hari. Ibig sabihin, kilala rin ang mga bundok na ito, lugar o bansa na mayaman at ang mga namumuno ay pawang mga hari. Pinakita rin ng isang babaeng patutot na sumisimbolo bilang dakilang bayan. Ibig sabihin, kilalang bayan. At ang pangalan ng bayan na ito, kapag isinalin sa ibang wika, ay pangalang pangbabae. At ito ay dinadayo ng mga hari at mga presidente ng iba't ibang bansa. Sa dakilang bayan ay may taong namumuno o nakikipagkalakalan o ugnayan sa mga hari. Lahat ay napapamunuan niya, mula sa mga hari hanggang sa mga alipin, at hindi lang sa kanilang bansa, kundi sa buong mundo. Sa papaanong paraan, talagang nakamamangha dahil napakaraming tao ang napasunod ng hindi nila namamalayan. Wala silang naging malay sa tatak na itinatak sa kanila at ang mga tao patuloy sa pagtalima ay nangapapahamak. Ang 666 ay matatagpuan sa mga korona o sa Biblia ay salitang diadema. Isang reliyon na kung saan makikita ang sinasabing pangalan ng hayop na katumbas ng bilang ng isang tao. At ito ay hindi na lihim. Isa din siguro sa dahilan kung bakit hindi na nila ito sinusuot sa tuwing may malalaking okasyon o pagtitipon. Ang ibang korona ay ibinigay sa kanila ng mga kilalang hari at tinatayang ang lahat ng bilang ay nasa mahigit 20 piraso. Karamihan sa mga ito ay gawa sa ginto, pilak, may mahalagang bato gaya ng diamond, ruby, sapphire, emerald, topaz, at diamante. Ang mga koronang ito ay may tatak o titulo o tinatawag na inscription na nasa wikang Latin, isang katutubong wika. Ilan sa mga halimbawa ay Toes Petrus et super hanc Petram, edificabo ecclesiam meam, nangangahulugang ang bato na itinatayo ng simbahan ng Diyos. Esi Agnus Dei, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Vicarius Christi, kahalili ni Kristo. Servus servorum Dei, alipin ng mga alipin ng Diyos. In nomine Patres et Filii et Spiritus Sancti, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At noong 1951 ay merong inilabas na isang titulo ang simbahang ito, ang Vicarius Filii Dei o Vicarius Filii Dei, na ang ibig sabihin, kahalili ng anak ng Diyos. Ang inscription na ito ay isa sa mga controversial na inscription na nauugnay sa korona ng Papa. Ito ay nagmula sa mga titik ng Latin na may numerikong halaga sa bawat letra.
Sa Latin, ang mga letra ay may kaugnayan sa numerong Romano. At ang numerikong halaga ng mga letra sa Vicarious Field D ay nagbibigay ng kabuuang halaga na 666. Nakilala rin bilang ng hayop na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis. Ang mga diademang binabanggit ay may mga pamumusong sa Diyos. Dahil ang ibig sabihin ng pamumusong ay pakikipantay sa kalagayan, kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba pamumusong din ang ikinaso sa Panginoong Hesukristo na siya'y nagpakilalang anak ng Diyos, bagamat ito'y totoo? Ang mga nabanggit ngang inskripsyon o titulo na nasa korona ay pawang pamumusong.